Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. It's a happy Tuesday afternoon. We're coming live to your homes. At kung nasaan man po kayo, maraming salamat sa lahat ng nanonood sa atin, sa YouTube, sa Facebook, sa lahat ng ating live streaming channels, at sa mga nakikinig po sa DZBB, maraming salamat. Thank you for supporting the program. Welcome. Ang ating mga bisita ngayong hapon ay certified children of show business. Kasama po sila sa Love Before Sunrise. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Naitay Kapuso, please welcome Rod June and Matet. Halo ko inaalala. I see you po. Hindi, inaalala yun talaga. Medyo... Tinutulak mo ako. May naramdaman mo? Opo. Hindi alam kita. Please, Matet, I'm glad. Ikaw muna, Rod June. Kasi tuwing nakikita kita, anong pumapasok sa isipan ko? Sayaw. Sayaw. Kung meron kang tatak na sayaw, ano yun? Siguro po dito, Boy. Dito nga tayo, Rod. Kasi mahilig po talaga akong gumiling. Ah, talaga? Opo. I mean, that's a step. Opo. Kaya magiling po kami talaga ni Raver. Magiling kami sa lahat ng ginagawa namin. Yung giling po, Tito Boy. Ang mga bata, ilayo niyo po. Si Rojon po ang ating guest. That's the way you do it. Opo. Pero huwag muna buo dahil mamaya sasayaw tayo. Pero that's the step. Opo. Hindi ba nababago yan? I mean, di ba may mga trends na dumadating? Opo. Pag may bago tayong step, syempre pwede natin lagyan ng twist, Tito Boy. So, di ba dati giling kasi dito lang. Ngayon, pwede nang dito bumaba. lang. Tito Boy, yan. Hawak kayo dito. Yan. Mamaya. May twist, Pwede kang sumali, Matet, mamaya. Pero dali, since you mentioned the name of Raver, tanong lang, the last time Raver was here, I, that experience in Israel. Di ba? Anong pakiramdam mo nung nalaman mo na yung nagbubombahan naroon sila? Ako po talaga, aminin ko, syempre, concerned ako sa nangyari sa mundo natin. Pero bilang kapatid, hindi ako mapakili kasi syempre gusto ko yung protection nila Raver, nila Julie, nila Boss Vic. Kasi ang hirap nun, syempre, nandun ka para gawin ng isang show para magpasaya sa mga kapwa Pilipino natin, tapos mangyayaring ganun. Kinabahan po talaga ako. Kasi nung time po na yun, mag-birthday ako eh. October 10 po yung birthday ko. Hi, birthday. Ay, thank you po. Belated, yeah. Thank you po, Tito Boy. So yung prayer ko na, Lord, protection na niyo po yung kapatid ko na safe po. Hindi mo ba napansin na nilayo ko si Matet dito kasi may pag-uusapan tayo bilang paggalang kay Matet? Opo. Kasi doon sa narrative ni Raver, sabi niya, we were talking about the bomb shelter, tumakbo sila doon. Opo. And as far as is concerned, in his mind, body, and soul, I'm married to Julie Ann. Ang tanong simple lang naman, ikaw bilang kapatid, anong pananaw mo? I know it was it was a joke. Hindi ko alam kung joke. Ikaw, palagay mo ba? Joke yun? Hindi po Hindi, joke. totoo yun, di ba? No, what I'm trying to say is, did they get married? Because we were talking about proposals. And ano ang pananaw mo sa relasyon ng kapatid mo at sa ni Julie Ann? Are they getting married? Are they ready for marriage? Ako po, Tito Boy, para sa akin, sobrang love ko si Ray, kung sino po yung babae na nagmamahal sa kanya, kung sino nagpapasaya sa kanya, 100% yung suportahan ko. And nakita ko kung paano magmahal si Julie kay Raver, sobra-sobra talaga. And si Raver din ganun sa kanya. Parehas nilang na-inspire yung bawat isa, magka-jive sila, pati sa family namin, sobrang saya namin. And syempre, Tito Boy, in God's time, naniniwala ako na kapag kinasal sila, mas lalo pa tayo maging close kasi magiging ninong po kayo ni Raver. Okay, maraming salamat. Pero napansin niyo ba yung blocking namin? Si Matet nakaupo at saka si Rojon. Pabalik na dyan. Matet, alam ko na si Ate ito, pero alam mo to, di ba? Sobrang bata pa ito. Nakikita ko na, you know that, no? Naglalayo ka sa swimming pool, ganito, pumapasok sa school, you know. Ganon, kahit hindi tayo nakikita, ganon kakabahagi ng aking buhay. Alam mo yun? There are people like that in our lives. Kaya pag sinabi, nakita tayo para tayong magkasama araw-araw because you're part of my life. Totoo yun. Hindi, yung napapag-usapan lang, isa sa mga anak mo ay naka-dorm, napapag-usapan natin kanina because she plays volleyball varsity. How is that feeling to be separated from a child? Sobrang hirap po. Kasi
Bata pa kasi. Oo. 16. Yes, and yung anak kong yun, yan ang nagpapasaya sa akin. Yan ang nagpapatawa, ganun. Hey! Kakasimula lang. Oo Nagpapatawa sa akin. Oo. Sabi nga nila, paborito ko. Pero, walang paboritong anak. Correct. So, ayan, wala siya. Wala siya, hindi siya kasali, gumraduate ang ate. So, medyo mahirap po. Pero, sakripisyo rin ng nanay, ng tatay, yung wala yung bata. Kasi, yun yung gusto niyang gawin. So, pangarap niya. So, At saka ang dami mong iniisip, di ba? Safety. Ano ang nangyayari? Yes, Tito Boy, kasi nasa Manila siya eh. So, medyo delikado doon. Kung makikita nyo, madalas wala siya sa mga litrato. Correct. Manila yon, she needs to get her laundry from the she needs to get groceries, no? What do you tell her? Lagi lang mag-iingat at saka i-on ng location services. Totoo. Para mahanap ko siya. Oo. Opo. And natutuwa rin ako kasi at an early age, nagiging responsable yung bata para sa sarili niya. But still, she's 16, so medyo... I pray for her. Hindi madali, di ba? Yung mawalay ka sa kapatid, nanay, mahal mo sa buhay. But let's talk about love before sunrise. Mabilisan lang, ano ba talaga ang love before sunrise para sa inyo? Ikaw naman, kakatapos ko lang. Siguro po sa akin, sa role ko po as Rico, para sa akin siguro yung Rico is the son of of... Isay. Oh, And right. I'm the older brother of Bea po, Stella. Tama, kapatid ni Bea. Opo. Siguro sa akin, Tito Boy, kaya nakaka-relate din ako sa character ko. Ang ano ko po doon kasi yung pagmamahal sa family. Hindi naman kasi love Pero before pasaway ka sunrise. dito, di ba? Actually, Tito Boy, yung character ko dito pasaway. Sablay yung mga decisions ko, pero mahal na mahal ko po yung mga kapatid ko. And yung dad kasi namin, nung nawala yung dad namin, pangarap namin makapunta sa Canada. So ang goal ko naman talaga din po, makapunta ng Canada para makapag-provide sa family. Pero ang nangyari po, yung mga decisions ko po, Hindi masyado Naging magaganda. sablay din So po. love before sunrise is... para sa akin yung pagmamahal sa pamilya. Oo. Matet, ikaw, you play the best friend of Bea here. Yes. Ano ang take-away mo from... I mean, I know you're doing the role, but ano ang take-away mo from playing this role? Siguro po, kasi dati I don't believe really in second chances. But nabasa ko na yung buong script. Okay? So parang medyo okay din naman pala siya. Paano Could be- nabago? could Paano be nabago good. yun? Parang hindi ko po pwede i-share. Okay. kasi No. As a person. As a person. As a person, Do it you could- believe in second chances as Matet? Before I did not. But now, You do. yes. Yan ang it epekto could happen. ng Nitong love. show. Okay. Parang baka pwede. It could be maganda pa rin. Kahit na may mga hurt na nangyari before, may mga pagkakamaling nangyari, it could be good pa rin. Okay. Medyo patula ito. Pero hindi ba ang nagbibigay ng kulay sa mga relasyon ay yung mga cracks? Yung mga Yes, Tito Boy. pinagdaanan na mahirap? Yes, kasi kami ni Mickey, 20 years na kami. Correct. Oo. So, grabe na yung cracks namin yan. Talagang crack to the max galore. Oo. So- So, ngayon, I could say, masasabi ko, na I think we're stronger sobra than before, and naniniwala kami na all through those yung mga problema Pagsubok, pinagdaan, oo. yes, tumibay pa kami lalo. Kasi Oo. nalaman namin, kaya namin pala. At saka hot and burning, sabi mo nga. That's the way you describe your Yes, relationship. Tito Boy. Hot and burning! Burning hot relationship at 20 years. Di ba? Kaya mo rin yun, Tol. Yan ang sikreto. Oo. Burning hot. Okay. See? Yung storya, the character of Bea and the character of Dennis, medyo is being messed up by the character of Andrea. Ito yung sentro, di ba, ng kwento. Sa totoong buhay, halimbawa merong nanggugulo sa inyong mga relasyon, anong gagawin mo, Rojun? Sa amin po kasi talaga namin ni Dayan, Tito Boy, hindi maiwasan syempre pag may mga bagay, may magugulo, ganyan. Pero kasi kami ni Dayan, sobrang sigurado po kami sa bawat isa. And kunyari sa akin, hindi natin maiwasan na parang may mga mapapansin, may lalapit. Hindi ko na po talaga agad iniintindi. Ganun din po si Tumatakbo ka Dayan. palayo o palapit?
tumatakbo po palayo. No, but when I'm talking about cracks, Matet, I'm not just talking about third parties. I'm talking about maraming bagay. Minsan kaibigan, minsan kapamilya, minsan trabaho ang nagko-cause ng problema sa ating buhay. Pag nangyayari yan sa buhay, si Mickey ba lapitin? Di na po. Hindi na ngayon. Hindi na, kasi alam nilang ako asawa, ayaw na nilang subukan. What was the worst that you did? Nung Sa nagselos ka kanya, halimbawa at may lumapit kay Mickey? wala po. Wala pa. Kasi kasama ako lagi. So pag, ay, si Matet! Halika na dali! Ganon. Hindi, Diyos, ikaw naman sa iba na lang. Ganon. Tama yun. Diba, Tito Oo. Boy? Importante na nararamdaman ang presensya. Yes. Let's do fast talk, Matet. Ay, naku, Tito Boy. Tayo muna. Okay. Matet, suportahan mo kay Rojon. Kulot, unat. Unat. Child Wonder o Wonder Woman. Child Wonder. TikTok, live selling. TikTok. Horror, drama. Horror. Tuyo, tinapa. Tuyo. Kakain, magluluto. Magluluto. Kung ulam ka, ano ka? Sinigang. Sino ang mas cute noon? Si Aiza, si Ice o ikaw? Ako! Sinong mas pasaway noon? Si Lot o ikaw? Ako po. One thing you miss most about childhood. No problems. One lesson you learned mula sa childhood. Be happy. One name, artistang nanligaw sa'yo. Si Baron. One name, artistang binasted mo. Wala. One name, ex na kaibigan mo pa rin. Wala po. You don't have to answer. Akong nagwo-worry Ako? sa'yo. Wala. Your best actress. May mom. Of course. Your best actor. May dad. Of course. Best mom o best wife? Best mom. Best sister o best daughter? Best sister. Sunrise, sunset. Sunset. Lights on, lights off. Off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Tanghali po. Complete the sentence. I am Matet De Leon. I am a mom. A good mom. A good mom. And you are. Matet, mga katanungan lang to. Your relationship with your mom, with Ate Guy, has been very public. Pero I'm not talking about a specific incident. Kung meron kang babaguhin, in retrospect, to be a better daughter, ano yun? Para sa iyo, Rojon, ay parati mo sinasabi na Christ-centered ang relasyon niyo ni Dayan. Exactly what does it mean? Ano ba talaga ang ibig sabihin nun? Pag sinabi, I know that you put God in the center of your life. But sa totoong buhay, paano yun? Ang mga kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama pa rin po natin si Matet at Rojon. Let's do Fast Talk. Rojon. Game. Okay? Game? Game po. Sunrise, sunset. Sunrise. Sasayaw, kakanta. Sasayaw. Hip-hop, freestyle. Freestyle. Drama, action. Both. Sexy, healthy. Healthy. Paborito mong dance partner. Si Dan. Paborito mong workout partner. Si Raver. Sa inyo ni Ravers, sino ang mas pogi? Si Raver. Sino ang mas maraming ex sa showbiz? Si Raver. Si Raver. Sino ang mas magaling sumayaw? Si Raver. Sino ang mas mayaman? Baka ako po. Best brother o best friend? Best brother. Best dad, best husband? Both. Astig na mister and under na mister? Astig na mister. Paano mo nilalambing si Dayan? Hinahalikan ko po na madami at saka inaakap. Ikaw, paano ka nilalambing ni Dayan? Ganon din po, Tito Boy. Lights on or lights off? Tito Boy, pwede bang on and off? Nakakahilo. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Anytime of the day, Tito Boy. Ako si Rojon, sa pamilya ko, ako ang pinaka... Humble. Mayabang si Ray. Yun ang tanong, di ba? Matet, kay Ate Guy,
she's the one and the only superstar. Very public ang iyong relasyon. Pag binabalikan mo, what could you have done to become a better daughter? Siguro po yung ipilit ko yung sarili ko sa kanya. Kasi nung bata po kami, si mami nga laging busy. So, ang dating sa amin, pagka nasa bahay, gusto niya magpahinga lang, hindi pwedeng maistorbo. But, ang gusto pala ni mami nilalambing. Ang gusto niya kinukulit. Ang gusto niya ano. So, we could have done that more nung bata. You know why it means a lot to me now? Sa telephone on my way to the studio, I was talking to a friend. She's a doctor now. Napagkwentuhan lang namin because there was a point na muntik silang maghiwalay ng kanyang asawa, but they're good now. Sabi ko, what was the problem? Sabi niya, hindi ko kasi maintindihan kung bakit hindi marigalo, malambing. He wasn't paying attention to me until she discovered that all he wanted was for her na sabihin. Oh. Na ito ang gusto ko. Sana nagdi-dinner tayo. And she didn't know. So, yun, di ba? Opo eh. Yung pala ang alam mo si mami ay gusto lang ganon, lambingin. mas natanggal namin yung pagod niya kung hinila ko yung mga kapatid ko na, alika, dali punta natin si mami, massage natin. Yun ang konteksto doon sa Opo, sana eh. ipinagpilitan ko pa ang sarili ko. Mas naging buo yung relasyon namin or mas marami ako naging memories or kami with her when we were younger. Oo. Ganon. Sa lahat ng pelikulang ginawa ni Ate Guy, let's go to the profession. Ano yung favorite line mo? One of those iconic lines. Yung kay Magnolia de la Cruz po. Oo. Nakatayo siya sa balkonahe Opo. and she was delivering that line. And the line was, act it out nga, say it nga the Matet way. Magalit si mami. Hindi naman, Ate Guy, patawarin niyo ho kami. Walang hindi nakakakilala sa pangalang Magnolia de la Cruz. Ang hindi nakakakilala sa akin ay aso lang. Oo. Naalala ko po yun eh. Ganun That's na pagkakasabi niya eh. That's one of the most beautiful lines. Ano nga ulit? Walang hindi nakakakilala sa pangalang Magnolia de la Cruz. Ang hindi nakakakilala sa akin ay aso lamang. Sabi. National Artist Noro. Maraming salamat. The hayop-hayop, the my brother is not a pig, di ba? Hayop, yung mga... Okay. Rojon, sa'yo, naging ama ka, may deepest condolences. Hindi naabutan ng mom at dad. Hindi nila nakita, tama ba ako, kung paano ka maging isang ama. Anong ginagawa mo ngayon na sa palagay mo ikaka-proud ng iyong mga magulang? Siguro po, para sa akin, Tito Boy, yung bilin nila, hindi ko kinalimutan yun na mahalin yung mga kapatid ko. Alam ko na sobrang proud sila doon kasi kaming tatlo magkakapatid. Sobrang close kami. 3 boys kasi kami na puro kami mama's boy eh. So, hindi namin in-expect na ganun kaaga kukunin ni Lord si Mama. So, yung pain kasi na yun, Tito Boy, forever yun nandun. Alam mong kailangan mo lang ipagpatuloy yung buhay mo. Pero yung pain na yung na-miss mo yung mama mo everyday. So, yung binigay sa akin na love ni Mama tsaka ni Papa, ganun po yung ginagawa ko sa anak ko ngayon. Kay Dayan. So, alam ko na nakikita nila kami from heaven at alam ko na proud si Mama tsaka si Papa sa amin. When you say na ang inyong relasyon ay Christ-centered, make me understand, what does it mean in practice? Para sa akin, Tito Boy, sa lahat ng mga struggles sa family, sa trabaho, ang una namin tinatakbuhan palagi, si Lord, sa lahat ng bagay. Yun ang ibig sabihin nun. Opo. You go to Him, you pray to Him. That's centering in the name of Christ. 20 years. How did you last 20 years? And counting. Ano po, siguro when we were the kids, pagkasama namin yung mga bata, we're Mama and Papa. But when we're together, we're back in 2003. Nice. Ganda. Like, kayo nang bahala. Yun. Yeah, burning hot. Kayo na lang bahala mag-isip. Kung You know what it is? It's Yes. love before sunrise. Yes. Invite everybody. Yan, maraming salamat po sa suporta nila. Siyempre sa mga gandang sinasabi. Please, manood po kayo, suportahan niyo po kami hanggang dulo. Monday to Friday, 8:50 p.m. sa GMA Primetime. 8:50? 8:50 p.m. 8:50 p.m. Love Eh, before syempre, sunrise po. anytime, anywhere, watch niyo po on View. Advance Oo. 48 hours yan. Gaganda pa storya, Yes. ha? Mabasa Habang- namin yung script. Okay. Habang nagpa-plug ka, sumayaw ka na doon sa giling-giling. Chris Jasler!
Voice of La Candela de Boracay, maraming salamat. Naitay, Kapuso. Yan, go ahead. Tito Boy. Maraming salamat po sa inyong pagpapapasok sa inyong mga tahanan at puso. Go ahead. Be kind. Make your nanay and tatay proud. Hashtag, say thank you. Just one isa lang. Goodbye for now. God bless. Tito Boy!